guys! Welcome na naman sa aking channel. And ngayon, ang ito papakita ko naman sa inyo ay ang pag-unbox natin tong SSD. Kingston 120 SSD. Nakalagay dito, solid state drive, meaning ng SSD, solid state drive. Tapos dito naman sa kabila is 10 times faster. And guys, naggagawa lang ako ng bootable para may program natin to. And then, titignan natin kung anong pinagkaibahan nito dun sa ordinaryong SSD. HDD rather ng mga laptop. And balikan ko guys pag natapos na itong pinaprogram ko. Yung binuboot ko, yan yung ginagawa kong bootable. Nakalagay dito is yung name ng device ko. Sorry kung medyo malabo. And sunod, yung boot selection, yung Windows na binuboot ko. Ang gamit ko rather is Rufus. Rufus lagi ginagamit ko pang boot ng mga Windows. Dito yon no, nagkakaping pa lang siya. Wait lang tayo guys. And balikan ko ulit kayo pag natapos na dahil medyo matagal-tagal. Yun lang guys. Hello guys. Nga pala, meron di ba akong SSD 120GB? Dito sa 120GB na to, papartneran natin siya ng HRUML na 8GB na RAM to. And para hindi masayang yung hard disk ng laptop, ay binili natin ng closure. Enclosure kung again. Ito yung enclosure na tinatawag. Ilalagay mo lang dito alam nyo naman ang iba kung ano meaning, pero siya hindi alam. Ang enclosure, pwede nyo siyang dito ilagay yung hard disk nyo na inalis sa laptop. Then, magiging parang flash drive na din siya. Yun lang guys. Babalik ulit ako. And ngayon, papakita ko sa inyo kung anong loob nito. Itong Kingston SSD. Unang-una, open natin siya. And, nakakita nyo naman sa loob, nakalagay 120GB with QR code. Oh, beautiful. Hirap pagtagin. Sobrang seal niya guys, legit. Sobrang hirap niya tagtagin. And yun guys. And yun guys, ito yung tsura niya. Kita-kita nyo, Kingston. And sobrang gaan niya guys, as in. Parang wala kang hawak mo lang papel. Yun nga, di ba, nung panoorin nyo yung previous vlog ko, yung pangalawang vlog ko na about sa SSD versus HDD, sinabi ko naman na sobrang lightweight lang talaga nito. Itong SSD to. Eh pag nilagay natin ito sa laptop, shit, sobrang gaan, as in. Pag nahawakan yung gaan, sobrang ganda ng kanyang pinaka-body. And talagang nakikita nyo ganyan. Tapos kita nyo naman dito yung mga serial yan. Hindi ko masyado i-focus. Pero nandiyan yung serial. At saka ito yung Kingston 60. Mamaya papakita ko sa inyo kung gaano to kabilis. At nakikita din natin kung 10 times mas faster siya kaysa sa ordinary na HD. Balikan ko kayo guys ulit. Balikan ko ulit kayo pag natapos ko na yung binubot ko. Para masimulan ko na ang paglalagay sa aking computer para may program muna. Then itatry natin kung paano na mas mabilis. Kung si SSD na o si HDD. Yun lang guys, balikan ko kayo. Guys, nagpapekto ulit ako. Okay na yung program natin. Ngayon, i-insert na natin to dito sa aking pagpo-program. Okay guys, ito na. This is it. That's it. Insert ka na guys. Hindi ko mapapakita dahil ang taas ng tripod ko. Hindi ko ma-bend. Hindi, ko na lang sa inyo. Hinugot ko lang yung tinuro ko sa inyo ng huling hugutin. Tapos tinransfer ko lang sa dito. Tinransfer ko lang. Yops. First time ko guys magbubot ng unang hard disk. Pangalawang time ko na din yata, pero first time ko sa SSD mag-program. Okay. Dahil guys, sa tunay,
Ako ay, yan na pinapasok ko na kanyang boot. Oh shit. Ito, delete. Guys. Okay. Yon guys, kumapit yung program natin. And wait lang natin siyang matapos. Yun nga guys, nagbabalik na ulit ako. And yan na yung selection. And yun guys, nilipat ko nga pala yung mouse ko dahil hindi gumagana siya pag nakalagay sa 3.0. Pipili lang tayo. Piliin ko ay Windows Ultimate by 64. Next lang natin. Accept lang natin yung license term. Next, custom. And yun, lumabas yung partition. Type option. Format muna natin. Okay. And there you go guys. Pa-program na siya. And yan lang, matagal siya guys dahil nililinis niya. Parang pinarmat natin yung mismong partition niya. 128 gig ko, total space guys. Tapos, next lang natin. Tapos yung pag-shrink ng volume guys, pwede naman yun sa loob. Kaya okay lang yun kahit hindi. Yan na guys. Waiting na lang tayo guys, medyo matagal-tagal yung installing Windows. And babalikan ko kayo pag okay na. Guys, ito nga palang ginagawa ko is for customer. Kaibigan ko siya. Tali ko siya kaibigan. Si Will Mark, shoutout sa iyo Will Mark ba ako. Siya yung gusto niya kasi i-upgrade yung kanyang, ewan kong Asus laptop yata yun. And ang gusto niya mangyari is bumilis dahil sobrang bagal. Mabagal yung kanyang laptop, mabagal mag-open, mabagal lahat, ang bagal niya mag-response. And sinabi ko sa kanya, kung gusto mong bumilis, bibili tayo, upgrade natin si RAM, upgrade din tayo ng SSD. Tsaka sabi ko, para hindi masayang yung iyong spare parts na hard disk na nasa loob ng laptop, bili natin ng enclosure. And guys, bundle siya na bili, sobrang mura-mura, kaya sa pag isa-separate mo, bundle kasi siya guys, isang bundle, kaya mura. Tapos ang ano pa doon, guys, pag titingin kayo ng laptop, i-check nyo lagi yung processor. Dahil may naging isang client, hindi ko na sasabihin ko sino, ang kanyang laptop is Core i3 lang. Pero nakalagay sa housing, is Core i5. Guys, tingnan nyo yung difference ng dalawa. Dahil may ganyan talagang paminsan na pagkakataon. Nakala nyo, tama pala, pero mali. And yun lang guys, balikan ko ulit kayo pag natapos na. Disclaimer lang guys itong lahat ng ginagawa ko is based on my own opinion, based sa sarili ko. And kung may mali man ako, or may hindi man lang ako na-tackle, and yun kayo na bahala guys doon dahil ako'y na-base lang sa sarili kong opinion, sa sarili kong paliwanag. And ito ay sa aking mga ni-research at pinag-aralan nung ako ay junior high. Dahil ng junior high, ako ay nag-aral ng CSS, undergo din ako ng NC2, and sa awa ng Diyos, I'm NC2 holder na, NC2 passer na ako. And kung kayo guys ay may gustong ipagawa or gustong ipatignan, message nyo lang ako. Nasa link description lang yung FB account ko or DM nyo ako by Instagram. Yun lang guys, pag may mga tanong kayo, kung may gusto kayong malaman, huwag kayo maya magtanong sa akin. Sasagutin ko lahat ng mga tanong ninyo, mga gusto nyo pang, ano yung mga kailangan sa laptop nyo. And yun lang guys, balikan ko ulit kayo pag okay na at na-install na. Sobrang bilis niya lang guys dahil SSD nga. Ang bilis niya mag-program. Promise, legit ko makikita nyo lang. And yun lang guys. Bye-bye. See you later. And yun guys, nagbabalik na ulit ako. And tapos na siya mag-program. Nagko-complete yung installing na lang siya. Tapos, i-upgrade ko pa siya sa 10. Dahil mas gusto ko, mas maganda. At saka guys, titignan natin kung kaya niya si Windows 10. Oo, kaya, pero yung bilis. Tingnan natin kung mas-certain niya yung bilis. Ang bilis niya guys, almost ilang minutes lang. Pero hindi nyo lang nakita dahil hindi ko masyadong binidyo. Yun lang guys.